Sara Diskaya, mga kababayan, sabi na mismo ni Jinggoy Estrada, ni Tito Sen, hindi ka ba nahihiya na nabuhay kang mala prinsesa, mala palasyo ang bahay? Yeah? Oh. Tapos, pera ng taong bayan, ginastos mo, binaboy mo ang taong bayan? Sabi ni Jinggoy yan, at ni Tito Sen. So ngayon mga kababayan, paano nangyari na si Sara Diskaya kumuha ng proyekto sa gobyerno na kapagpatayo ng construction company, not only one but siyam, British pala siya. Briton pala ito, pinanganak sa Europe. Paano nangyari yun, mga kababayan? Diba? Paano nangyari yun? Nakakuha siya ng proyekto sa gobyerno na kapag patayo siya ng negosyo, iisa pala siyang British. Bakit natin nasabing British? Pinanganak pala to sa Europe eh. Ito mga kababayan. Sa Europe pala ito pinanganak. So paano nangyari na, di ba may kasabihan tayo mga kababayan at meron tayong batas. Nakaboto pa, nakatakbo pa ng mayor nung last midterm election. Parang Alice Go lang daw pala ito. Pumasok ka sa Pilipinas 2001. Tapos pagdating mo ng 2024, tumakbo ka mayor. Yeah? So ito mga kababayan, biruin niyo paano nangyari yun? Ito mga kababayan. Nasa spotlight ngayon si Sara Diskaya dahil sa bilyong-bilyong pisong flood control projects na na-corner ng kanyang mga kumpanya. Bilyon-bilyon na, hindi milyon. Bilyon-bilyon. Pero hindi riyan nagtatapos ang kinakaharap niyang mga kontrobersya. Ang Nako. detalye sa Agenda Report ni Joash Malimbay. Ano nga ba ito? British national by birth umano ang tinaguriang Queen of Flood Control Projects na si Sara Diskaya. Nako. Yan ang inilahad ng periodistang si Antonio Montalban II sa kanyang commentary piece Ayan na mga kababayan, alam nyo itong si Antonio Montalban, magaling talaga to. Laging advance yung mga sinishare nitong balita sa kanyang Facebook page. Ngunit lahat po ng kanyang sinishare ay accurate. Nag-umpisa ito doon sa Supreme Court na ibabasura daw yung kay Sara impeachment. Tapos ngayon, eto na. May pinanganak daw ito sa Europe, itong si Diskaya. So paano nangyari yan? Nako. Untold Secrets of the Diskayas sa Vera Files. Ayon daw sa source ni Montalban na close family friend ng mga Diskaya. Born in London si Sara at may maiden name na Cruz. Nakapangasawa raw ang nanay nito ng isang Pinoy. Kaya nagpa siya silang bumalik sa Pilipinas noong early 2000s at nagsettle sa Pasig City. Dito niya nakilala ang nooy unemployed na si Pacifico Curly Diskaya. Nagpa siya ang dalawa na magpakasal matapos daw mabuntis si Sara. Dito na raw sila nagsimulang humingi ng tulong sa tito niya na si nooy Pasig City Mayor Vicente Enteng Eusebio. Ay may DDS na kapasok isang bobo. Alam mo, DDS ka, bobo ka, di ba? Pero hindi ka bungol. Manood ka dito para may ambag ka dyan sa channel ko. Half-brother daw ng kanyang nanay. Matatanda ang sinimulan ng mga Eusebio ang kanilang pamumuno sa Pasig City mula nang maging Vice Mayor si Enteng noong 1980 hanggang 1986. Nasungkit nito ang pagka-mayor noong 1992. Pero termino niya from 2004 to 2007, pumasok daw sa eksena ang mag-asawang Diskaya. Ani Montalban, dito nagsimulang magbukas ang pintuan ng mga oportunidad para sa mag-asawa. Kaya raw from unemployed, tila overnight ang bigla ang pagiging Class A ng construction firm ng mga Diskaya. Nako! Bago ang 2019 elections, pinagpasapasahan na lang ng pamilyang Eusebio ang pamumuno sa Pasig City. Nako! Hanggang sa matalo sila sa halalan ng people's favorite na si ngayoy Pasig City Mayor Vico Soto. Ani Montalban, posibleng ang pagtakbo ni Sara sa halalan nitong 2025 ay isang paraan para ma-reclaim umano ang lungsod para sa mga Eusebio. Isang bagay na paulit-ulit dininay ni Sara noong panahon pa lang ng kampanya. Sa pagharap niya sa Senado ngayong araw, sinabi ni Sara na bago pa man sila magsimulang kumuha ng kontrata sa DPWH noong 2012, nagsimula na silang maging contractors para sa local government. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion,
when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. Pagkatapos ng pagdinig, Kita nyo mga kababayan, pag sinabi talagang pangalan Sara, no? Kawatan. Kita ninyo? Kung sino po yung mga buntis dyan, wag nyo pong pangalanan Sara ha, kasi paglaki niyan, magnanakaw yan. Paglaki niyan, manlilinlang, manluloko, kawatan. Wag nyong pangalanan ng Sara yung mga anak ninyo paglaki. Bakit? Paglaki niyan, magnanakaw yan. Tingnan mo, Sara Duterte, confidential. Sara Diskaya, flood control. Putang ina, DDS, masakta na naman kayo ngayon. Bakit? Alam ko naman na bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Kita nyo, Sara Diskaya, Sara Duterte. Parang DDS lang din eh. Sara Diskaya. Para nga. Sara Duterte, Sara Diskaya. Parihong SD Kita ninyo? Sara Diskaya, Sara Duterte. Putang ina. Parihong kawatan. sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Sara sa relasyon niya kay former Pasig City Mayor Vicente Eusebio. Pero tumanggi itong sumagot. Find something called. Uncle niyo raw po si Uncle niyo raw po si Mayor Vicente Eusebio. Is that why you got the DPWH projects, ma'am? Sa pagtatala ng Billionaire Hindi News Channel, sinagot. mahigit 31 billion pesos o halos 6% ng buong flood control projects ng buong bansa mula 2022, hawak ng siyam na kumpanya na pagmamayari ng pamilya Diskaya. Nako. Para sa agenda, Kita ninyo, mga kababayan, pinanganak sa Europe, umuwi ng Pilipinas, nagnegosyo mula sa unemployed, tapos naging billionaire. Utang ina, parang talo nyo pa si Atong Ang may DDS isa nagpi-face-mask, babaho hiningan yan. Kita ninyo, mga kababayan, Sara Diskaya, Sara Duterte. Ano ba ang common nila? Kapareho nila? Parehong babae. Parehong pumasok sa politika. Hindi pinalad yung isa, ewan ko kung papalarin pa. Tapos pareho din silang, hindi ko alam kung sinungaling. Pareho din silang kawatan. Parehong maputi. Pareho din sinungaling. Parehong kawatan. Ulit-ulitin ko yan. Kita ninyo? Sara Diskaya, Sara Duterte, walang pinagkaiba. Kita ninyo? Sunod. Nako, eto pa, mga kababayan. Speaking of Sara